Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Maliwanag po ba na napapakinggan ang aking boses at nakikita po? Opo, maliwanag po, Okay, Pastor. maraming salamat po sa inyo, no? At una po sa lahat, gusto ko po kayong kamustahin po mga kapatid, no? Kumustahin kayo sapagkat alam niyo naman po ang panahon natin ngayon, no? May sakit na naman na lumalagana po, no? Na para katulad ng isang trangkaso. Okay, at tayo po'y laging mag-iingat, no? Hanggat maaari po, may mga mask pa rin tayong natitira. Magsuot po tayo ng mask, no? Para na rin po yan sa ikabubuti po nating lahat, no? Na pag-iingatan natin ang ating sarili, no po, para hindi tayo magkaroon ng karamdaman. At bago po tayo magsimula sa ating pong nakaraang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, tayo muna po'y sumandaling yumuko at ipikit po natin ang ating mga mata. Taimtim tayong manalangin sa ating Diyos na buhay. O aming Amang Banal, o Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Lubos po kami nagpapasalamat, Ama, sa oras na ito at binigyan mo kami ng pagkakataon na kami po ay magkatipon-tipon sa kanya-kanya naming mga tahanan upang magpatuloy sa gawaing itinatag mo sa aming iglesia, ang aming weekend worship service na amin pong isinasagawa sa oras na ito. Kaya po Ama, hinihiling po namin sa pamamagitan po ng iyong kaisa-isang bugtong na anak na si Jesu Kristo at sa patuloy na pagmiministeryo po ng iyong Santong Espiritu. Ama, dalangin namin na linisin mo kami. Ano man po ang mga karumihang aming nagawa sa isip man, sa salita, patawarin mo kami. Gawin mo kaming karapat-dapat na makapakinig ng iyong buhay at mabisang salita. At tulungan mo kami na ito po'y maunawaan namin aming dakilang guro. Tulungan mo kami na ito po ay aming maisabuhay. Buksan mo po ang aming mga tainga, aming mga mata, at lubos po namin makita ang iyong kagandahan, o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang iyong kahabagan sa amin. Tulungan mo kami, Ama, na ito po'y aming maisabuhay. Salamat po. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, o aming Ama, ang pag-aaral po ng iyong banal na kasulatan sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Ang title po ng ating pong ipagpapatuloy na pagbabahagi ng salita ng Diyos ay ang tatlong daigdig. Ang ikatlong sulat na ito ni Apostol Pedro ay tumatalakay sa tatlong uri ng daigdig na maaaring kasadlakan ng buhay ng isang tao. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at maging ang inaharap. Sandali lang po, no, lalagyan ko po ng video para makita niyo po. Walang lumalabas po na video, sandali lang po. Sandali lang po. Okay, wala pong video, no, pero maliwanag naman po yung PowerPoint po, no. Tama po ba? Opo, nakikita Okay. naman po. Okay, thank you po, no. Yan po, no, mapapansin niyo po, no.
lulundagan na po natin, pupunta po ako sa verse 11, no? Hanggang 18 po, no? Bago tayo magpunta po sa, yan, okay ha? Para makita po natin yung panahon ni Noah, no? Ang nakaraang daigdig, no? Ang nakaraan, and then makita rin natin yung pangkasalukuyan. At kung matatapos po natin to, makikita rin natin yung ating hinaharap na bagong daigdig. Sabi po dito sa talatang ito, tatapusin ko po hanggang 18. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo na may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit, ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ang binabanggit po dito, no? Yung mga tumalikod po, no, sa kanilang pananampalataya, yung mga false prophet, ang binabanggit po diyan. 17, ngayon, ito'y alam na ninyo mga kapatid. Dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailagaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Ibig sabihin po ni Apostol Pedro po, no? Mga taong walang sinusunod na batas ng Diyos. Wala silang sinusunod na mga kautusan. Wala silang sinusunod na mga instruction ng Diyos, tuntunin mula sa Diyos. Ang sinusunod nila ay kung ano ang gusto nila sa kanilang buhay. Ulitin ko lang po, verse 17. Ngayon, ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. At sa pagkakilala sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang pagkabasa po ng banal na kasulatan. Mga kapatid, kung natatandaan niyo po nung panahon ni Noah, ano po, ang sinaunang daigdig, the past, the present, and the future. Ang sinaunang daigdig
Ito ang daigdig na pinalis. Ibig sabihin, binago, kinunaw sa pamamagitan ng tubig. Tubig, baha. Tubig. Tingnan niyo po kung saan po nagmumula. Tubig na nagmula sa ilalim ng lupa sa panahon ni Noah. Kung ang mga pangyayaring ito ay naganap po at naisulat po sa Biblia, ang tanong po, sa panahon po ba natin kung mangyayari ang pangalawang pagkakataong ito ng paggunaw na gagawin ng Diyos, ito po ba'y mangyayari? Ito po ay 100% na mangyayari sapagkat nangyari na po nung una. Ang sinuunang daigdig, ang daigdig na pinaalis sa pamamagitan ng tubig, baha, tubig na nagmula sa ilalim ng lupa sa panahon ni Noah. Verse 5b, nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig at sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon, panahon ni Noah. Sabi po sa kasaysayan sa Genesis chapter 6, sa mga talatang sumusunod, 5 hanggang 13, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Tingnan niyo po, no? Kapag ka ang laman ng isang tao ay puro kasamaan ang isip, laman ng isipan, pagmasdan po natin mga kapatid, no? Kapag ka ang isipan ng isang tao ay puro na lang kasamaan, ano ang gagawin niya? Gagawa po ba siya ng kabutihan? Hindi po. Pagmasdan niyo po ang salita ng Diyos. Nakita ni Yahweh na laganap ng kasamaan ng tao sa daigdig. At puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Pag masama ang laman ng isipan ng tao, siya niya pong ginagawa. Kaya dapat po mabago ang isipan ng tao. Ma-renewed ito sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya po mahalagang mahalaga sa atin, sa buhay natin ng bawat isang Kristiyano. Di po ba nabago ang buhay natin dahil sa salita ng Diyos? Kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin kayang baguhin ang ating mga buhay. Malamang mapapahamak po tayo, mga kapatid. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipurin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noah ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Bakit? Bakit kinalugdan si Noah ng Panginoong Yahweh? Ito ang kasaysayan ni Noah. Dahil si Noah ay nabuhay ng matuwid at mabuting tao. Kapag ka ang tao po no, ay namuhay ng matuwid at mabuting tao, tingnan niyo po mga kapatid, kalulugdan tayo ng Diyos. Natutuwa ang Diyos sa buhay ng isang tao kapag siya'y namuhay ng matuwid at mabuti sa mata at pandinig ng Diyos. Noong kanyang kapanahunan, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po'y kalooban ng Diyos na ang tao'y mamuhay ng matuwid at mabuti.
Okay, pagmasdan po natin, kakamustahin ko po ang bawat pamilya natin, ha? Ipahintulot niyo po, no, na makamusta ko po ang pamilya, ang sambahayan ng bawat isa. Verse 10, siya ay may tatlong anak na lalaki. Sino-sino ito? Si Shem, Hams, at Japet. Mga anak niya pong lalaki to. Maliban kay Noah, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Namamayagpag po, no? Namamayagpag ang kasamaan sa mundo ng mga panahong iyon. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos. Nasasalamin niya po, no? Mula sa kaitaasan at sa kalupaan, nakikita niya po ang pamumuhay ng bawat tao. Walang nalilingid, walang pwedeng ilihim, mga kapatid. Ganyan po ang buhay natin sa mata ng Diyos. Alam niya lahat ang nangyayari. Kahit ang laman ng ating puso at isipan ay natatarok po ng Diyos. Nakikita niya po, mga kapatid, wala tayong pwedeng ikubli at ilihim sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ulitin ko lang po, ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ng lahat ng tao. Sinabi ng Diyos kay Noah, na pagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Mga kapatid, ito po'y malaking babala, malalim na kahulugan ng isang babala. Sa ating pong pamumuhay, no? Pamumuhay ng bawat isa sa atin, tuloy lamang po tayo. In Genesis chapter 7 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Noah, pumasok kayong mag-anak sa barko. Bakit? Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Yan po yung naging buhay ni Noah sa paningin ng Panginoong Yahweh nang siya ay namumuhay na matuwid. Alam lahat ng Panginoon sapagkat ibinilang ng Diyos na matuwid ang tao dahil sa kanyang pananampalataya. Alam niyo na po, alam po natin kung ano nakapaloob sa pananampalataya. Ibig sabihin po ng pananampalataya, iginagalang natin at sinusunod ang salita ng Diyos. Yan yung mga taong namumuhay ng matuwid, makatarungan dahil sa kanilang pananampalataya. Iginagalang nila at sinusunod ang salita ng Panginoon. Kaya sinabi ni Yahweh kay Noah, pumasok kayong mag-anak sa barko sa lahat ng tao, ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Pagkaraan ng isang linggo, ang sabi po ng Panginoon, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. Hindi po mababali, no? Pag nagbibitiw po ng salita ang Diyos, ito po ay pawang katotohanan, mga kapatid ko. Gagawin at gagawin po ng Diyos. Sa mga sumusunod na mga talata, at ginawa nga ni Noah, tignan niyo po, no?
At ginawa nga ni Noah ang bawat iniutos ni Yahweh. Sa pamumuhay na matuwid ni Noah, bakit? Sapagkat sinusunod niya ang lahat ng instruction ng Panginoong Yahweh para sa kanya. Talatang 6 si Noah ay 600 taon nang bumaha sa daigdig. Oh, matanda na po siya, no? Tingnan niyo po yung mga edad nila nung kapanahonan nila, mga kapatid. Pumasok nga siya sa malaking barko. Sino-sino po ang mga kasama niya? Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa. Okay, kumusta na po ang inyong asawa, mga kapatid? Mga anak. Sino ang mga anak niya? Ang tatlo niyang anak na lalaki. At sino po, mga kapatid? Ang mga manugang upang maligtas sa baha. Kamusta na po ang asawa po? Kung kayo po ay may mga anak na lalaki na po, halimbawa, dalawa, isa, o kamusta na po ang inyong manugang, mga kapatid? Papaalalahanan ko po kayo, ha? Ito po hindi basta-basta natin babasahin po. No? Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang asawa, mga anak, at mga manugang upang maligtas sa baha. Kamusta na po ang inyong mga manugang? Okay ha, ito po medyo may technical po, no, na mararamdaman kayong kirot. Pero ito po yung makatotohanan. Kamusta na po ang asawa ng inyong mga anak? Kamusta na po ang inyong mga apo? Kamusta na ang inyong mga asawa? Concern po kami dyan, mga leader. Concern kami sa inyong mga manugang, sa inyong mga apo. Sa pamilya ng bawat isa. Meron po tayong boses, mga kapatid. Para magsalita, para magpaalala sa bawat isa, mga kapatid. Nasaan na po ang inyong mga asawa? Nasaan na ang inyong mga apo? Nasaan na ang inyong mga manugang? Bakit po? Bakit binanggit po dito, no? Makikita nyo naman po sa instruction ng Panginoon. Ito po'y kautusan ng Diyos. Ito po'y commandment ng Diyos. Minsan po makikita natin, ako po'y mailap po ang aking mata kapag mayroon tayong worship service. Umiikot po, mga kapatid, ang aking dalawang mata sa congregation. Nakikita ko po yung mga taong pumapasok. Linggo-linggo po yan, pinapansin ko. Umiikot ako, kinakausap ko ang bawat pamilya, nakikipagkwentuhan ako sa maikling kwentuhan. Mga kapatid, maaaring ang asawang babae lang nandoon, o ang anak na babae o ang anak na lalaki. Ngunit wala po ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Mga kapatid, alalahanin po natin ang ating mga manugang. Kung wala tayong manugang, walang asawa ang ating mga anak na Kristiyano, babae man o lalaki, sino ang pag-uugatan nito? Sino ang pagmumulan ng Kristiyano? Kristyanismo. Ang instruction ng Diyos kay Noah, magdala ka ng paris-paris na hayop. Dahil ito po yung paglago, pagdami, pagmamultiply po.
ng buhay, sa panibagong buhay, sa panibagong daigdig. Kaya po tignan niyo, instruction po ito ng Diyos, na kautusan ng Diyos. Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang upang maligtas sa baha. Baka po nakakaligtaan na lang natin, no? Parang wala na tayong concern. Parang nagsawa na po tayo sa kakapagpaalala sa bawat isa sa kanila na makapakinig ng salita ng Diyos. Ito po'y paalala, mga kapatid, ha? Ito po'y commandment ng Diyos sa atin. At ito po pagmumulan po ito, no? Makikita niyo po sa church, no? May mga kapatiran tayo na sila po ay ikinasal, nagkaroon na ng bunga, padami na ng padami sila doon, na po, at laging sinasabi po ng banal na kasulatan, ituro natin sa ating mga anak ang salita ng Diyos. Naalala niyo po ba yun? Sa Proverbs 22:6 po ba yun, kung hindi ako nagkamali? Mga kapatid, ito po yung mahigpit na kautusan ng Diyos. Alalahanin natin ang at asawa ng ating mga naging anak at magiging anak nila. At ito'y kailangan madala po natin sa paanan ng Diyos. Po, tingnan po natin, ha. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi. Sa bawat uri ng ibon at maliliit na hayop ay nagsama siya sa barko ayon sa utos ng Diyos. Tingnan niyo po, no, hindi lamang hayop, maging ang tao po ay napag-utusan po ng Panginoong Yahweh. Amen po ba? Babalikan ko lang po, no? Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak, at mga manugang upang maligtas sa baha. Tao, hayop, pinag-utusan po ng Diyos. Kinuman ng Diyos na isama upang maligtas. Sapagkat ito po yung pagmumulan ng henerasyon sa mga susunod na panahon, ang Kristyanismo po. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi, sa bawat uri ng ibon at maliliit na hayop, ay nagsama siya sa barko ayon sa utos ng Diyos. Kautusan po ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya po kinamusta ko lang ang mga pamilya ng bawat isa po, no? Dapat po concern tayo dyan sa ating, nakikita naman po natin, no, kung sino po yun. Hindi po nagpapabaya talaga sa kanilang pamilya, mga kapatid. Pagkaraan ng 7 araw, bumahanga sa buong daigdig. Si Noah ay 600 taong gulang na noon. Noong ika-7 araw ng ikalawang buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Pagmasdan niyo po yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Nabuksan daw po ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pagmasdan niyo po sa panahon natin pagka umuulan. Isang oras, 2 oras, 3 oras lang pong umulan. Pagmasdan niyo po, baha ang ating paligid. Ito pa po,
Ito pa po, kung titignan niyo po yung sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Mantakin niyo po yan. Pumasok noon sa barko si Noah at ang kanyang asawa, kasama ang kanilang 3 anak na lalaki na sina Shem, Ham, at Japet, at ang kani-kanilang asawa, manugang. Pagmasdan niyo po, yan po ba dapat nating hihiwalay sa atin? Hanggat nandito po yan sa Pilipinas, mga kapatid, ang ating mga manugang, isasama po natin sa Panginoon yan, mga kapatid. Ganyan po ang tunay na may concern na Kristiyano. Sapagkat parte na po yan ng inyong anak. Parte na po yan ng inyong pamilya. Huwag niyo po silang iiwanan, mga kapatid. Kahit kaisa-isa niyo pong manugang yan, kaisa-isa niyong anak, ipaglalaban niyo po yan na huwag maiiwan po sa bahay. Kapag oras ng pagsamba, ano po, pagsamba natin sa ating Panginoon, huwag po natin silang iiwan. Hanggat maaari pagsabihan, paalalahanan natin, at huwag po natin pagsasawaan, mga kapatid, sapagkat yan ay kautusan ng Diyos. Amen? In Genesis chapter 7, beginning verse 17 to 24, 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig habang palutang-lutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumabog ang lahat ng matataas na bundok. Hallelujah, Lord. Sandali lang po, inom lang po ako ng tubig. Hallelujah, Lord. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok. At tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok na mga bundok. Lumampas pa po, no? Ng 7 metro mula sa pinakamatataas na taluktok ng bundok. Talatang 21, namatay ang bawat may buhay sa lupa. Mga ibon, maaamot, may ilap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa, at lahat ng tao. Hallelujah, Lord. Purihin ang salita ng Diyos. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos maliban kay Noah at sa kanyang mga kasama sa barko. Nagsimulang bumaba ang tubig pagkatapos ng 150 araw. Yan po ang nakaraang mundo. Yan po ang nakaraang daigdig, mga kapatid. Pagkalipas ng 150 araw, nagsimulang bumaba, humupa ang tubig. Mga kapatid,
Yang panahong yan ay nangyari po sa kasaysayan po ng naisulat sa Biblia. At ang panahon natin ngayon at present time, mga kapatid, basahin po natin ang nilalaman po ng mga talatang ito. Ang dokumento, dokumento o kasulatan sinulatan ni Apostol Pedro ang mga mambabasa upang payuhan at bigyan ng babala na ang lahat ng nasa kasulatan ay pawang katotohanan at magaganap sa tamang panahon. Ang katotohanang sinabi ng propeta sa lumang tipan sa mga talata pong ito. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta. Huwag niyo pong aalisin, no? Ang mga pahayag na ito ng mga propeta sa atin, ang mga banal, ang mga nanatiling tapat na mga propeta. Ang katotohanang sinabi ng mga apostol sa bagong tipan. Yan po, alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo na katulad ni Pedro, ni Pablo, ni John, ang katotohanang sinabi ng tagapagligtas. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon, ang mga pahayag ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Ang mga panunuya o panguuyang ng mga taong namumuhay sa laman. Tingnan niyo po, no? Yan po yung mga false prophet. Kinokontra po ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sila ang nagsasabi ng maling pahayag sa muling pagparito ni Jesus. Yan, pumapasok na po tayo sa panahon po ng bagong tipan. Sa panahon natin ngayon at present po, pumapasok na tayo. Sila ang nagsasabi ng maling pahayag muling pagparito ni Jesus sa mga talatang 2. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Pangalawa, sasabihin nila, nangako siyang darating. Hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likain ang mundong ito. Tignan niyo po yung mga taong kumukutya, no? Umuuyam, no? Sa salita ng Diyos. Kinokontra nila po. Ayon sa pahayag po ni Apostol Pedro. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan. Ibig sabihin, wala sa kanila ang salita ng Panginoon.
Talatang 5, walang halaga sa kanila ang katotohanan na ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, nalikha ang lahat po, no? Ang langit at ang lupa at ang tubig sa dagat ay nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At walang anumang nalikha kung hindi sa pamamagitan niya. Sinabi po ni John, ang pagkawasak, talatang 7:10-12. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Pagmasdan niyo po kung papaano po, no? Kung papaano po mangyayari ang pagbabago ng daigdig sa panahon natin ngayon. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, mga kapatid, pagmasdan niyo po ang bilin ng Panginoon. Ang instruction ng Diyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Sa pangalawang pagkakataon, mga kapatid, no, ayon po sa salita ng Diyos, matinding init sa pangalawang pagkakataon. Nung una po, sa panahon ni Noah, tubig. Sa pangalawang pagkakataon, init. Ang binabanggit po ng banal na kasulatan. Ulitin ko lamang po mga kapatid, habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Hindi ko po alam, no? Kung gaano kainit ito. Kasi po, bakal tinutunaw niya. Sa sobrang init po, tindi ng init. Pahayag na magaganap ang pagkawasak. Talatang 7. Sa pamamagitan din ng salitang iyon, ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Tingnan niyo po, ano, ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Ang mga nanatiling tapat hanggang wakas ay hindi makakaranas ng puot ng Diyos. Ang makakaranas po nito yung mga taong namumuhay sa masasama gawain. Protektado tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Huling talata na lang po. Puot
ng pagkawasak kapag ang tao po ay namuhay sa kasamaan, mananatili po ang puot ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya po, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Mga kapatid, at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Kaya po mga kapatid, hindi po nahuli ang Diyos ng pagpapaalala sa ating lahat. Hindi po nagkulang ang Diyos, nagbibigay siya ng babala sa atin na tayo ay mamuhay ng katulad ng buhay ni Noah. Si Noah ay namuhay ng matuwid at mabuti. Mga kapatid, yun po ang nais ng Diyos. So dito na lang po muna ako titigil, mga kapatid, sa mga talatang ito, no? At loobin po ng Panginoon na ito po'y balikan po natin sa susunod. Opo, salamat po sa inyong matyagang pakikinig at ang Diyos po ang magpala sa ating lahat.